Yung humingi ng saktong sukat ng ingredients tapos binigay mo. Pagkatapos sasabihin, paano naman pag mas kokonti naman yung lulutuin? Aray mo pa ka. Marami na akong version ng recipe na ito, pork belly, pork chop, pork collar, may chicken na din, mapa-whole, wings, legs, and thighs. May mga niluto na rin ako sa pan, slow cook, air fryer, at oven. Basta madami na mga auntie, sipag at tiyaga lang po sa pag-scroll minsan kasi natatabunan na po sila. So itong pork ribs natin mga auntie, binawasan ko po yung konting fats niya and then tatanggalin po natin yung kanyang membrane. Importante po yan para papasok po yung mga pampalasa natin. At gagawa ako ng homemade marinade mixture natin. Ito po ang kadalasan na ginagamit kong mixture sa mga char siu ko at bihira akong gumamit ng store-bought kasi masyadong matamis po yun. Unless mag-a-adjust pa ako doon pag ginamit ko yun. Yung red fermented bean curd pwede din po yung skip ito pero mas deep kasi yung flavor niya kapag meron yan. Bale 2 cubes lang na maliliit po yung ginamit ko plus yung konting sabaw. Pero kung ang gagamitin mo ay yung malalaki na cubes, isa lang naman po ang ilalagay mo dyan. Plus yung sabaw din niya. Kaya hindi ako nagbibigay ng saktong sukat kasi depende naman din po sa dami ng lulutuin natin. At kung ibibigay ko man para sa mga 600 grams halimbawa, tatanungin paano kung mas konti ay ambot na kapag ka ganun auntie. Kapag ka mga ganito, hinihiwalay ko muna yung marinade mixture, hindi ko siya ibinubuhos mismo sa meat natin, nang sa ganun po, ma-adjust ko po siya. So sanayan na lang po yan, mag-trial and error kayo, ganun lamang po. Sa pag-marinate naman po, gamitan mo po ng tinidor para kahit papaano papasok yung mga pampalasa natin. Chill muna natin yan kasi po mas matagal na ma-marinate, much better po. Pero ito po mga auntie, around 4 hours ko lang po siya na marinate. Preheated na po yung aking oven dyan. At sa unang salang, babalutin ko muna siya ng foil. I-bake ko lamang po ng 180 degrees Celsius, 45 minutes. Nang sa ganun po, malambot na malambot po siya para po sa alaga ko. After that, tinanggal ko na po yung ating foil. And then yung remaining na marinate natin, dinagdagan ko siya ng honey. Saka natin siya i-brush. Bale, sa huli ko nilalagay yung honey mga auntie. Pero kung gusto niyo mang maglagay doon sa marinate po ninyo, pwede din naman. Kulang yung honey ko kaya kinuha ko na yung iniinom namin. Medyo mahal itong honey na to kaso nga lang po no choice tayo eh. So ibibake po natin yan ng around 10 minutes or hanggang makaramelize ulit po yung nilagay natin na honey. The same temperature din po 180 degrees. Or kung gusto mo naman ma-auntie na medyo matosta yung edges niya, pwede po, mas masarap pa po yun. Kaso nga lang ayaw po ng alaga ko yung ganun. And then nung okay na nga po siya, hinayaan ko na lang muna sa oven ng 10 minutes, naka-off na po siya, saka ko po siya in-slice. Done and serve. Follow for more.